Hello, hello po. Buenos dias mga kapatid. Magandang umaga po, magandang araw. Narito na naman po ang Kuya Dor Vlog 23. Samahan niyo po ako at tayo po ay magkwentuhan. Kasi po di po ba nangako ako na yung mga bumibisita po sa live ko, ipapasyalan ko rin po yung kanilang bahay. At siyempre po, yung kanilang channel. At siyempre po, isusulat ko po kung ano yung mga napuntahan ko doon sa kanilang mga channel. Ang naging problema po yung sinulatan ko po, yung kinopyahan ko nung aking mga kwento kung ano ang mga nakita ko dun sa kanilang channel, naiwan ko po sa bahay. Nandito po ako ngayon sa trabaho, hindi ko po dala. Kaya sabi ko, naku Diyos ko, anong maikwekuwento ko? So, iisipin ko na lang po kung ano yung mga napuntahan ko dun sa kanilang mga channel at, kung ano ba ang pero mahirap po, mahirap kasi po baka magkamali ako, ma-bash po ninyo ako. Pero gano'n pa man po, isa-shoutout ko na lang po kayong lahat, yung mga naalala ko at, kukuwento na lang po ako ng konti kung ano man po yung aking mga maalala. Yun nga po, marami po akong mga naging bisita kasi nga po, sa pagla-live ko medyo napapahaba, minsan 4 na oras, minsan 5 oras, pero minsan po 3 oras lang. Kalimitan po 3 oras, minsan nagiging 4, minsan nagiging 5, pero kalimitan po 3 oras lang. Kagabi po medyo mahaba-haba po yung ano ko, yung live ko. Ang problema nakatulugan ko po yung kaninang madaling araw. Pero yung kagabi hindi ko po nakatulugan kasi nga po medyo maaga-aga pa po ako nagsimula hanggang sa bago po ako matulog natapos ko po talaga. Kaya yun po ang mga naging bisita ko po doon, si Mel, kasamahan po natin sa Pantabulos, si Iba, si Boss Vic, si Kobe-san, si Marilyn. Marami po talaga akong naging bisita at maraming salamat po sa inyo. I-shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din po doon sa ating mga subscribers na hindi ko man mabanggit. Kung sino po, alam niyo po kung sino po kayo dahil kung bumibisita po kayo sa aking live, alam niyo po na kayo po yun. Kaya maraming salamat po, hindi ko man kayo mabanggit. Maraming salamat po sa patuloy niyo po na pagsubaybay sa live ni Kuya Dor Vlog 23. Thank you rin po. Kung mapanood po ito ni Atiling na ano ba yun? Bumisita nga po kayo sa akin at nang binisita ko po yung inyong bahay, ang napanood ko doon yung Atiling ni Kuya Nunoy, yung si Marbs nagkontrata po ng isang mag-aasinta po ng hagdanan. Pero yun nga po parang sa probinsya nga po yata yun parang sa Mindoro po. Comment nyo lang po kung mali po ako. Kasi parang doon nga po, di ba po sabi nyo sa akin sa may bahay po kayo sa Mindoro, baka doon nga po yun. Kaya binabati ko po kayo, Marbs Tadjakero, at doon po sa iyong kasama, maraming salamat po sa inyo. At kay Mami Ling ni Kuya Nonoy, salamat din po sa iyo. Si Bro Tony po bumisita rin kagabi sa ating live. At salamat pa sa iyo Bro Tony. Kung mapanood mo ang video ito, maraming salamat at shoutout din po sa iyo. Ganon din po sa iyong pamilya, Bro Tony, sa iyong mga kaibigan dyan, sa iyong mga suki ng iyong mga pagtitinda ng barbecue po. Maraming salamat po sa kanilang lahat, sa inyong lahat po na sumusubaybay po sa aking channel. Salamat po. At maraming salamat din po sa mga datihan ko pong mga kaibigan na mga pumapasok po sa aking mga live noong araw. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Doon sa mga napasyalan ko rin po ito noong araw Meron po akong mga hindi na i-shout out po noon. Marami po sila. Si Mrs. Wula po. At si Frank Castro. Si Lisa Kalungsod. Marami po sa Angelito Dadibas. Jesus Way, Truth Find the Life. Redeemer. Maraming salamat po kay Josephine Cuenca po, kay Analing Vlog, kay Nance TV Mix, kay Joymar, maraming salamat po sa inyong lahat. At saka mayroon po ako isang napuntahan po si Inday Lin po ba yun? Sa Inday Lin ng province po. Gumagawa po siya ng ginamos. Alam niyo po yung ginamos, yung
bagoong sa ano ba yung bagoong isda sa Tagalog, sa Bisaya o sa probinsya po ginamos po ang tawag nun sa amin sa Bisaya, ginamos po ang tawag nun. Gumagawa po siya no'n, ang sarap po nung ang dami po ng ginawa niya. Pinanood ko po yung kanyang video, ang sarap po nung kanyang pagkagawa. Hinugasan niya po muna ng mabuting-mabuti yung dilis, tapos inilagay niya do'n sa parang bilao na malaki, ta's pinatulo muna niya bago nilagyan niya ng maraming asin, ta's inano niya, hinalo, talagang inasinan niya ng marami, hinalo niya ng mabuti, bago po niya inilagay sa garapon. At maraming garapon po yung kanyang nilagyan kasi po marami po yung ano, yung bagoong na kanyang ginawa. Yun po ang ano, tuwang-tuwa po ako habang nanonood kasi po ano, ang ganda po ng malinis po yung kanyang pagkakagawa. Sabi nga niya, "Kuya gusto mong ano mag-order?" Paano po ipapadala yun mula Bisaya papuntang Spain, eh, di ang layo po. Eh, bagoong lang ang orderin natin. May nabibili po dito na bagoong, pero ang tawag po nila, ano ba tawag nun? Asituna po, parang opo, asituna. Pero masarap din po, nasa lata nga lang, hindi po tulad nung sa atin na marami po sa isang garapon. Ang dito po nasa lata lang, parang sardinas lang po, manipis lang na lata, ganyan lang, tapos ganyan lang kaliit, ganyan lang tapos ganyan lang po kanipis yung lata. Ang laman siguro mga 20 piraso lang na medyo malalaki po yung bagoong dito, malalaki. Pero masarap din, parang tunay din na bagoong. Pero hindi masyadong maalat, hindi tulad ng bagoong sa atin na talagang siguro 'pag napasobra sa asin maalat. Pero yung bagoong po dito, ang tawag po nila asituna, hindi po masyadong maalat. Puwede pong ako nga ba bumibili po ako nun, kasi inuulam ko po sakaling kasi alam niyo naman po sanay tayo sa probinsya. Pero alam niyo po ba na yung bagoong masarap iulam sa mais na ibig sabihin yung mais na sinaing, yung bigas ng mais na isasaing mo, pinakakanin, masarap po yun doon yung bagoong. Yun po ang ano, pagka gano'n po ang sinasaing ng mama ko sa province po namin, ako tuwang-tuwa po ako. Kaya lang po bihira lang naman ang mama ko magsaing ng mais. Kasi, yung mga kapatid ko halos hindi kumakain. Ako lang po ang mahilig dun sa mais na ulaman ng bagoong. Pero bueno, yun po ang buhay sa probinsya kung ano ang mayroon. Kalimitan saging, kamote, kamuting kahoy, ganyan po ang buhay sa probinsya. Laki po ako sa probinsya, malaki na po ako nung makarating ako ng Maynila. Sa susunod po ikukuwento ko po sa inyo kung ano po ang naging buhay ko sa Maynila. Masarap po balikan yung mga kuwento natin nung araw yung buhay po natin nung araw. Kasi ang totoo po hindi po ako nakapag-aral ng mataas na grado. Hindi po ako nakatapos. Kaya nga po ngayon nangangapa po ako sa mga gadget po. Kasi po ano, mahirap po ang buhay namin noon sa probinsya kaya hindi po ako nakapag-aral. Sabi nga ng tatay ko, basta ang laging katwiran ng tatay ko, kahit wala pa tayong tinapos, maging mabuting tao at maging mabait lang po tayo, yun po ang kayamanan nating mahihirap. Mabuting tao at mabait na tao. Yan lang po ang itinanim ng tatay ko sa aking isipan, sa aming isipan na magkakapatid, na maging mabuting tao po. Kasi po yun lang daw po ang tanging kayamanan na pwedeng ipamana niya sa amin. At yun nga po dahil sa hindi naman kami nakapag-aral. Nakapag-aral po kami, konti lang, hindi po kami nakapagtapos. Lahat po kami hindi kami nakapagtapos. At yung kapatid ko na nasa London ngayon, yun lang po ang medyo mas mataas ang grado sa akin dahil nga ay ang grades na inabot dahil nga po nung nag-asawa na po ako, pumunta po siya sa Maynila, doon na siya sa akin tumira. Pinag-aral po namin siya. Nadagdagan po yung kanyang kung anong year po siya. Hindi ko po masyadong maalala. Yun po, doon siya sa amin nakatira habang nag-aaral po siya sa Maynila. Ako po wala kasi nga pangalawa ako sa bunso. Ang mga kapatid ko ano na, halos karamihan sa kanila may asawa na. Kaya hindi na po ako nakapag-aral, wala na pong nakakatulong sa akin nung panahong ako na po ang dapat na mag-aral. Kaya nagsikap po ako sa sarili ko. Nung mga ilang taon ako nung makarating na Maynila, gusto kong mag-aaral ulit sa Maynila. Pero hindi po pwede kasi nga po wala naman kapag anong gagawin mo, ikaw lang mag-isa halimbawa, kailangan mo ng bahay, kailangan mo ng tirahan, kailangan mo ng trabaho, kailangan mong kumita para sa sarili mo. Nung araw parang ang hirap po mamuhay ang mag-isa. At saka laking probinsya, kagaling ka sa probinsya, wala kang alam sa Maynila.
Kaya ang hirap po mamuhay mag-isa. At, malaki po ang pagpasalamat ko at, nung nakapagtrabaho na po ako, maganda po ang naging trabaho ko po. At saka tama nga yung sabi ng tatay ko, maging mabuting tao ka lang. Kahit anong trabaho ko ang mapasukan ko, hindi po ako natatanggal at, lalong gumaganda po ang nagiging resulta. Kasi po nairerekomenda po nila ako sa mas magagandang trabaho. Kaya po, ang umpisa ng naging trabaho ko po sa Maynila, ng maganda-gandang trabaho po, nag-messenger po ako. May messenger po ako sa Telegrama po. Tapos nung ang manager ko po lumipat po sa bangko dahil nga po sa magandang performance ko, sinama niya ako. Sabi niya, "Ador, sama ka sa akin, dadalhin kita sa bangko ako magtatrabaho." Kaya nga po kahit hindi ako nakapagtapos, nakapasok po ako sa bangko kasi naging manager po doon ng boss ko sa Telegrama. Dinala po niya ako doon. At alam niyo po ba kung anong bangko? Citibank po sa Makati. Doon po ako unang-unang nag-messenger. Tapos nabili ng Citibank yung City Trust. Nilipat doon yung boss ko, naging siya doon, naging assistant vice president. Sinama niya ako uli. Kaya hanggang sa nag-retired na yung boss ko na yun. Kasi medyo may edad na po yun. Hanggang sa nag-retired, naiwan po ako sa bangko. Tapos kinalkal po ng personnel yung mga record ng mga empleyado. Nakalkal po yung record ko na hindi po ako tapos sa pag-aaral. Kaya inalis po ako sa bangko kasi wala na doon yung boss ko na umaalalay sa akin. Kaya tapos nung matanggal po ako doon sa bangko na yun, pero 14 years po ako nagtrabaho doon sa City Trust. Kasama na po yung Citibank kasi 2 years lang ako sa Citibank. Tapos 12 years po ako sa City Trust. Tapos yun nga po, dahil sa experience ko sa trabaho, nag-apply ako sa ibang bangko. Tapos nag-apply po ako sa Asian Bank. Natanggap naman po ako doon. Sa Asian Bank, naka-8 taon po ako doon. Tapos nung nagsawa na ako doon kasi masungit yung manager, yung boss ko doon, nasungit eh. Nag-apply din po ako sa PCI Leasing po. Sa bangko pa rin po yun, PCI Bank po. At natanggap naman ako doon at doon po medyo tumagal din po ako hanggang sa nakaalis na po ako papuntang Spain. Yun po ang huling trabaho ko, yung PCI Leasing po. Pero yun nga po dahil sa hirap ng buhay sa Maynila, napilitan po ako mag-abroad dahil kahit na sa bangko ka po nagtatrabaho o saan ka man nagtatrabaho, kung ang trabaho mo katulad ng trabaho ko messenger lang, maliit lang po ang sweldo, hindi naman ako manager. Kaya maliit lang po ang sweldo. Minimum lang po kung magkano man ang sweldo ng araw. Ganun lang po ang swelduhan. Kaya yun po ang kwento ng buhay ko. Sa susunod po, dadagdagan ko pa yung mga kwento na yan. Ayusin ko pa po. Kung manonood po kayo palagi, palagi nyo lang po subaybayan ko anong mga kwento ng buhay ko. Muli po mga kapatid, mga kaibigan, patuloy niyo pong subaybayan ang Kuya Dor Vlog 23. At tayo po ay magsama-sama magkwentuhan. Maraming salamat po mga kapatid. Hanggang dito na muna. Maraming salamat po. Bye-bye po. Bye-bye.